So many hearings, so many names, so much noise, and yet no clarity. Sa dami ng mga balita at post sa social media, di mo na alam kung saan mag-uumpisa. Mga salita at termino na parang code, di na madaling maintindihan. Mga prosesong sobrang haba, di mo na masundan. Ang dami mo na rin katanungan para sa'yo ang video na ito. Every year, billions flow through the veins of our nation's budget. Funds meant to protect, build, to heal. But somewhere along the way, the current changes direction. Flood control turns into a flood of greed. This isn't just a presentation, it's a deep dive into how flood control and other DPWH projects turned into a billion peso maze of corruption and deception. In this series, we'll trace where the money truly flows. Part 1. The veins of power inside the national budget cycle. Part 2. The corrupt arteries, the lifeblood of theft. Part 3. The collapse, the future we cannot escape. Understanding corruption is the first step to draining it. I am Anja De Panda, and I made this documentary to spread awareness and help every Filipino see the truth, so that we are no longer left in the dark, no longer manipulated, and can finally stand for accountability, justice, and the future we deserve. Alamin natin kung paano nga ba pinoproseso ng gobyerno ang pera ng taong bayan, mula sa pagpaplano hanggang sa aktwal na paggastos. May tatlong pangunahing yugto ang national budget cycle: ang budget preparation, budget approval, at budget execution. Budget preparation, dito nagsisimula ang lahat. Ang mga government agencies ang unang gumagalaw. Sila nagpaplano ng mga programa at proyekto at gumagawa ng tinatawag na Agency Budget Proposals o ABPs. Isinusumite nila ito sa Department of Budget and Management. Pagkatapos, rerepasuhin at i-consolidate ng DBM o Department of Budget and Management ang lahat ng proposals. Tinitiyak nila na ang mga ito ay nakaayon sa fiscal policies ng bansa. Kapag okay na, pinapasa ng DBM sa Presidente ang tinatawag na National Expenditure Program o NEP. Ito yung Proposed National Budget. Kapag naaprubahan ng Presidente, saka ito isusumite sa Kongreso. Ang Kongreso ay ang sangay ng pamahalaan na gumagawa ng mga batas. Nahahati ito sa dalawang chamber, ang Senate o Upper House at ang House of Representatives o Lower House. Kapag naisumite na sa Kongreso ang National Expenditure Program o NEP, unang dadaan ito sa House of Representatives. Ang lower house ay binubuo ng mahigit 300 miyembro, mga district representatives na kumakatawan sa bawat lugar, at party list representatives na kumakatawan sa mga sektor tulad ng mga guro, manggagawa, at kabataan. Dito unang dumadaan ang National Expenditure Program o NEP, ang panukalang budget ng gobyerno. Ngunit hindi lahat ng kongresista ay direktang nakikialam dito. Ang House Committee on Appropriations na binubuo lamang ng 134 na representatives ang pangunahing nagre-repaso at nag-aamyenda ng NEP. Every centavo of this national budget will be spent wisely to implement projects and programs, putting primordial consideration into saving lives, building and protecting communities, and making our economy strong and more agile. The ball is now in the hands of the committee. Let's work hard and work together to accomplish this task assigned to us by the Filipino people to ascertain their future, prosperity, and advancement. Nasa 1.196 trillion or 5% of GDP ang nakalaan para sa infrastruktura at pinackage po nyo ito ng build, better, more. Hindi namin makita yung more and better. Tapos yung right-of-way, 28.66 billion. Yung health facilities, 23.24 billion. Skilled school buildings, 13.9 billion. And housing, 2.5 billion. Yung pondo po na ito, why not aim for more funds for schools and public housing,
mas mararamdaman ito ng mga ordinaryong Pilipino. However, we need to take into account the absorptive capacity of the departments and agencies in the preparation of budget. Madam Chair, hindi niyo pa sinasagot yung tanong ko kung kaya bang punan yung shortage ng classroom ng budget na ito. And yung, alam niyo naman yung backlog sa housing. Madam Chair, we don't have enough funds to provide for the backlog of the classrooms. Thank you, Mr. Chair. Rep Rosas. So, Madam Chair, no. Okay. Yung 10 bilyong alokasyon, nakapag-submit na ba ng listahan sa DBM para sa Barangay Development Program? Wala rin siya sa NEP, Madam But Chair. it's not yet complete. It is not yet complete. Some barangays have not yet submitted. We have to consider that these projects are being implemented by barangays. So they do not have the technical knowledge. So that's the reason why certain barangays, especially in the far-flung areas, will not be able to submit these lists because it will require technical specifications. Saan po yung basis ng 10 billion natin kung hindi naman natin alam kung ano yung mga details nung NTF-LCAC na projects dito sa mga barangay development program na ito. Madam Chair, why do we allow this kung hindi naman pala, why do we allow the barangay na to implement this kung hindi naman pala hindi pala nila kaya? Isa-isang ipapatawag ng committee ang mga government agencies tulad ng DPWH, DOH, DepEd at iba pa para ipagtanggol at ipaliwanag ang kanilang budget proposals. Dito tinatanong ng mga kongresista ang mga detalye. Pinagpapaliwanag ang bawat agencies kung bakit kailangan ng isang proyekto o minsan humihingi pa ng dagdag na impormasyon o justification ang mga lawmakers. Pagkatapos ng deliberasyon sa komite, susunod na ang plenary deliberations, kung saan maaari nang makibahagi ang lahat ng miyembro ng House of Representatives. Kapag naaprubahan, ito ay nagiging General Appropriations Bill o GAB at ipinapasa naman sa Senate para sa pagsusuri at sariling bersyon nila. Ang Senate naman ay binubuo ng 24 na senador na tinatawag ding senators o lawmakers or legislators. Habang abalang lower house sa sarili nitong mga hearing, nagsasagawa rin ng hiwalay na review ang Senate Finance Committee. Mayroon din silang mga subcommittees na sabay-sabay din nagsusuri ng NEP. Sabay silang nagdadaos ng mga budget hearings para pag naisumite na sa kanila ang GAB na galing sa lower house ay mas mabilis na ang proseso. Sabihin na ba, ano ba itong DPWH? Yung kalsadang ito, matibay pa, maganda pa, binubungkal na. Tapos yung sirang-sira na kalsada doon, hindi ginagawa, hindi inaayos. Nakita ko kasi sa Marikina, ganda pa yung daan sinisira na. And yet, may nakita ka man na tunay na bulok na, hindi naman ina-actionan. Itong reklamo na ito, siyempre ang nagre-reklamo dyan ay meron pang fresh sa memory niya na kagagawa lang yan Kagagawa lang yan gagawin ulit. The other challenge actually here, Your Honor, is how to impose actually the axle load limit. Doon man tayo sa limit because even if you measure it and then you allow it and it is too heavy for our specs or for our roads, di kawawa rin tayo. Then paulit-ulit itong kritisismo sa DPWH, paabot na yan sa mga legislators na ano ba yung daan na yan, kagagawa lang. Ano na tayo, value for money na tayo. We have no time to waste, we have no resources to waste actually. Ang total budget yata natin ngayon for next year pala, okay, 5.7 trillion, something like that, then 2.2 trillion uutangin. Kada piso na balak gastusin ng gobyerno next year, 40 centavos noon uutangin. So can we afford to construct again or to repair a road which has just been constructed or repaired? We will cut down 43 trees in Barangay Nonong Senior San Luis Aurora were planted by the Quezon family and the DPWH years ago. So sarili din ninyong project po pala itong tree planting, and yet we will cut them all down. Is there no way to avoid cutting down the trees that you yourselves planted? If the road needs to be widened, Your Honor, we have to get tree cutting permit from the DNR. Is the environment ever considered in the planning stages of the DPWH?
Yes, Mr. Chairman, yes, Your Honor. Before we implement a major project in the department, especially on roads or flood control projects, we do an environmental impact assessment initially to determine if it is actually sustainable. Is it your own environmental impact or that's the DNR's environmental impact? It's internal to the department, Your Honor. You have your own? Yes, Your Honor. And who are these people doing the environmental impact assessment, Secretary? Ano ba qualifications nito? Yes, they are trained actually, Your Honor. Actually, many of these are actually in the regional offices and in the district offices, Your Honor. I'll ask on the COA audit report kasi 96 billion yata itong flagged by the COA as not efficiently implemented due to inadequate planning, etc. The COA audit report also 20 billion pesos worth were not executed in accordance with the provisions in the contract agreement. So resulting in technical defects, yung redundant entries sa budget ninyo, double funded, triple, quadruple and quintuple funded projects. What happens, Mr. Secretary, kung naka-encounter kayo ng ganon? You see na twice or thrice funded siya sa GA. So merong isang Kapag parehong natapos ng House at Senate ang kani-kanilang bersyon, bumubuo sila ng Bicameral Conference Committee o BICAM. Ang trabaho ng BICAM ay pag-isahin at ayusin ang mga pagkakaiba ng dalawang bersyon ng GAB. Noong 2025 BICAM Conference, binubuo ito ng 8 senador at 16 na miyembro ng House of Representatives. Kapag napagkasunduan na nila ang final version, iraratify ito ng parehong kamara at saka ipapadala sa presidente para pirmahan bilang General Appropriations Act o GAA, ang opisyal na pambansang budget ng bansa. On this day that we honor our national hero, we enact the 2025 General Appropriations Act. And through this measure, the dreams of our heroes are realized by a nation birthed by their sacrifices. In my State of the Nation address last July, I called for the full cooperation of Congress to approve the budget in their usual timely manner and to adhere to the administration's proposed budget as closely as possible. With the passing of the fiscal year 2025 General Appropriations Act, the responsibility of ensuring that every centavo is spent wisely, transparently, and purposefully begins. The appropriation of public funds must not break the public trust. In the exercise of our budget execution function and our duty to ensure prudent fiscal management, we ensure that all increases in appropriations and new budgetary items shall now be subject to cash programming, applicable budget execution rules, and vetting and approval of the concerned offices. This way, we guarantee that these programs and projects are implementable and will redound to the benefit of our people. Pagkatapos ma-approve ang GAA, gumagalaw ulit ang DBM o Department of Budget and Management para simulan ng budget execution phase o yung aktwal na paggamit ng pondo ng gobyerno. Una, naglalabas ang DBM ng Budget Execution Guidelines o BEG. Ito ang parang rule book o instruction manual para sa lahat ng ahensya. Dito nakasulat kung paano nila gagamitin ang kanilang approved budget at paano nila ihahanda ang kanilang spending plans. Sunod, gamit ang BEG o Budget Execution Guidelines bilang gabay, naghahanda naman ang bawat ahensya ng kanilang Budget Execution Documents o BEDS. Ito ang detalyadong plano ng paggastos ng bawat ahensya. Kasama na rito kung saan mapupunta ang pondo, kailan ito gagastusin, at anong projects o activities ang pupondohan bawat buwan o quarter. Ginagawa ito upang organisado at maayos sa pamamahagi ng pondo sa bawat ahensya, upang hindi sabay-sabay ang pagkuha o kung kailan lamang nila gusto ay kukuha sila ng pera.
Pagkatapos nito, rerepasuhin ng DBM ang lahat ng budget execution documents o bids na isinumite ng mga ahensya. Batay sa mga ito at sa kabuuang cash flow at budget ng gobyerno, bubuuin ng DBM ang tinatawag na Allotment Release Program o ARP. Ang ARP ang nagsisilbing kabuuang plano at schedule ng paglalabas ng pondo. Ito ang nagtatakda kung kailan at gaano kalaki ang pondo na pwedeng i-release ng gobyerno sa bawat ahensya sa loob ng isang taon. Parang ito ang master schedule ng DBM para siguraduhin tugma ang paggastos ng lahat ng ahensya sa kakayahan ng gobyerno maglabas ng pondo. Pagkatapos magawa ng DBM ang Allotment Release Program o ARP, pwede na mag-request ng pondo ang mga ahensya tulad ng DPWH sa DBM. Ang gagawin ng mga ahensya ay maghahain muna sila ng budget request o request for allotment, kasama ang mga dokumentong nagpapatunay na may approved project ito sa GAA, kumpleto ang program of work, design at cost estimates at handa na silang simulan ng procurement process. Kapag na-check ng DBM na pasok ito sa ARP at cash program ng gobyerno, doon pa lang sila mag-i-issue ng SARO o Special Allotment Release Order. Ang SARO ay parang go signal galing sa DBM. Ito ang nagbibigay ng authority to obligate funds. Ibig sabihin, pwede nang i-commit ng ahensya ang budget para sa specific na proyekto. Ito ay parang garantiya na may pondo para sa isang proyekto. Sa madaling salita, parang sinasabi ng DBM na may budget ka na, pwede ka na magsimula ng procurement process. Ang procurement process naman ay ang buong proseso kung paano bumibili o kumukuha ng mga kalakal or goods or services at ang gobyerno. Para naman sa DPWH, halimbawa, ang ibig sabihin nito ay pwede na sila magpabidding at maghanap ng kontraktor na gagawa ng proyekto. Matapos may ibigay ang Special Allotment Release Order o SARO ng DBM, magsisimula na ang procurement planning ng implementing agency, halimbawa nga ng DPWH. Dito papasok ang Bids and Awards Committee o BAC. Sila ang naghahanda ng lahat na kailangan bago magbidding. Scope of work o pagtukoy sa kabuuang detalye ng proyekto, budget estimate, pagtatakda ng approved budget for the contract or ABC batay sa cost estimate. Schedule, pagpaplano ng mga takdang petsa para sa bawat yugto ng proseso, required documents, paghahanda ng bidding documents na ipapagamit sa mga interesadong bidder. Ang maayos sa procurement planning ay mahalaga para siguraduhin organisado, walang aberya at nasa tamang direksyon ng proyekto bago pa man ito simulan. Posting invitation to bid. Mag-a-announce ang DPWH sa PhilJeps at sa public kung may project na available para sa bidding. Lahat ng qualified contractors ay pwedeng sumali. Pre-bid conference. Magkakaroon ng meeting para linawin ang mga detalye ng project, technical specs, requirements at schedule bago ang submission ng bids. Submission at opening of bids. Magpapasa ang mga kontraktor ng kani-kanilang technical at financial proposals. Sa araw ng bid opening, bubuksan at babasahin ito sa publiko para transparent. Bid evaluation. I-check ng Bids and Awards Committee o BAC kung alin ang responsive at compliant sa requirements. Yung may pinakamababang valid offer o best offer depende sa rules ang magiging winning bidder. Post-qualification. Verify ng agency kung totoo at valid lahat ng dokumento ng nanalong bidder, licenses, financial standing at previous experience. Kapag pasado, tuloy sa susunod na step. Notice of Award o NOA. Ang agency ay maglalabas ng Notice of Award sa nanalong kontraktor, opisyal na pahayag na siyang napili. Contract signing at performance security. Pipirma ang DPWH at kontraktor ng kontrata at magbibigay ang kontraktor ng performance bond or security bilang garantiya. Dito na nagkakaroon ng obligation. Ibig sabihin, committed na ang budget ng proyekto. Ano ang obligation na ito? Meron ng obligation ang gobyerno. Nangangahulugan na ang pondo para sa proyekto ay opisyal nang nakalaan o committed para sa bayarin sa nanalong kontraktor batay sa mga tuntunin ng kontrata. Ang paggawa nito ay mahalaga para sa maayos na pagpaplano ng budget ng pamahalaan. Notice to proceed. Pag kumpleto na lahat ng papeles, maglalabas ang DPWH ng Notice to Proceed. Ito ang opisyal na simula ng proyekto.
NCA, Notice of Cash Allocation. Kailan ito binibigay? Pag may obligated contract na, obligasyon na ang gobyerno para sa gagawang contractor at kailangan na magbayad tulad ng mobilization fee na karaniwan ay 15% ng contract price bago mag-umpisa, progress billing habang tumatakbo ang construction o final payment pagtapos na ang proyekto. Ano naman ang role ng COA sa procurement process? Ang COA o Commission on Audit ay kasali sa proseso ng proyekto mula simula hanggang matapos. Una, bilang observer sa bidding, pwede sila magpadala ng kinatawan sa Bids and Awards Committee para masigurong sumusunod ang ahensya sa batas sa procurement, RA 9184. Ikalawa, habang tumatakbo ang proyekto, gumagalaw naman ang mga resident auditors ng COA. Silang nag-check ng mga bayad, dokumento, at minsan pati actual site para siguraduhin tama at legal ang paggastos. Ikatlo, pagkatapos ng proyekto, gumagawa sila ng Audit Observation Memorandum kung may nakita silang problema. Lahat ng findings ay nilalagay sa Annual Audit Report at kung may maling paggamit ng pondo, maglalabas sila ng Notice of Disallowance. Sa madaling sabi, kasama ang COA mula bidding hanggang reporting para masigurong bawat piso ng bayan ay ginagastos ng tama at sapat. Now, before we move forward, let's have a quick look. Tingnan muli natin kung paano nga ba dumadaloy ang budget ng ating bayan. Una, ang mga ahensya ng gobyerno ang gumagawa ng plano, mga proyekto at gastusin ng gusto nilang isama sa budget. Isusumita nila ito sa DBM na siyang nagre-repaso at pinagsasama-sama para mabuo ang National Expenditure Program o NEP. Pagkatapos aprubahan ng Pangulo ay ipapasa ito sa Kongreso. Sa Kongreso, pinag-uusapan o binabago at inaayos pa ang mga budget hanggang mabuo ang General Appropriations Bill o GAB. Kapag napagkasunduan na ng House at Senate sa BICAM, ipapadala ito pabalik sa Pangulo para lagdaan bilang General Appropriations Act o GAA, ang opisyal na pambansang budget. Pagkatapos mapirmahan, ibinababa ng DBM ang pondo sa mga ahensya para magamit sa mga proyekto. Sa dulo, tinitingnan at iniimbestigahan naman ng COA kung maayos at tama ang paggastos ng bawat piso. Yan ang Green Road, o ang legal at maayos na proseso kung paano ginagalaw ang pondo ng ating bayan. Susunod na video, ipapaliwanag ko naman ang Red Road, kung saan ang daan ay lubak-lubak at binabaha ng katiwalian. Clown, put into vision, circus.